safety driving instructor, Alex Gregorio. Hello! Good afternoon, riders! Nandiyan pa po ba kayo? Yeah! Alright, so my name is Alex Gregorio. I'm a driving and riding instructor ng Honda. So, let me share to you some important things, no? Habang nagmo-motor tayo. Ang topic natin is safety riding reminder. Reminder bakit? Kasi nagmo-motor na po tayo. Baka medyo nakakalimutan po natin yung mga importanteng bagay na dapat po natin alamin pag nagmo-motor po tayo. No? Honda Safety Driving Center is an LTO accredited school, driving school. Kami po yung nagbibigay ng mga certificate sa gustong kumuha ng mga student permit at magdadagdag ng mga driver's license code. Kami po ay LTO accredited instructor na nakabase po sa Manila. Let me share to you guys, ano po ba ang HSDC o Honda Safety Driving Center? Ang HSDC po was established to propagate road safety education among road users for motorcycle and automobile. Kahit fleet and individual na-accommodate po namin. And ang aming goal is to help the government para mabawasan po yung mga road crash na nangyayari po sa bansa po natin. Kasi we have also the Honda Global Direction, which is the reduction of road crash in the Philippines, no? And pati po sa ibang country. So, nag-focus po kami sa 3 component of road safety, which is the human ability and road safety awareness para po sa ating mga nagmumotor po sa kalsada. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aming slogan, Road Safety for our Family. And ang aming method para makuha po namin yung ultimate goal, which is the reduction of road crash in the Philippines. These are the methods. Number 1 is road safety education, which is the seminar, demonstration of motorcycle, both classroom and practical or handling. The number 2 is vehicle safety technology. Ano po ba yung mga vehicle safety technology? Pwede po ba kayo magbigay? Ano po ba yan? ABS, correct. So siya po ay tumutulong po sa atin para ma-prevent po yung skid ng ating mga tires just in case of sudden brake. Napakaganda po ng features na yan. And we have the third method is the collaboration with society. Kami po ay lumalabas po para makapag-conduct ng CSR activity. Kawang-kawa, ito po ay libre seminar sa public para po maging aware po sila sa kalsada. For sure, yung iba po sa inyo may mga experience po, no? Meron po tayong tatawagin isang rider. Sir, pwede po ba kayo maimbitihan? Ang ating topic po. Palakpakan naman po natin, sir. From Club Honda PCX. Pwede itong tawag ba ito? Yeah, okay, sir. So, ito po yung ating dahil pa si sir, no? So, we have proper skills, guys. Ito tayo, sir, para makita nila. We have proper skills pag nagmamaneho. Tama po ba? So, meron po tayong number 1 is the scanning. Bakit importante ang scanning sa kalsada, sir? Ano ang mabibigay mong mga nakikita mong aksidente, sir, sa kalsada? Unang-una, yung mga rider natin hindi tumitingin sa kalsada. Baka po yung iba sa inyo. Tama po ba? Thank you, sir. The number 2 is speed control. May mga rider po na puro speed lang po yung alam. No? Hindi po marunong mag-control ng speed or tinatawag natin na pag-control ng emotion. Alright, number 3 is proper braking. Sir, ano yung proper braking ng motorcycle? Ano yung tamang pagpreno in case of emergency? Usually ginagamit likod. So the correct application should be both application. Tama po ba, mga riders? Sabay ng paggamit, no? And the last, ano po yung attitude na nakikita niyo sa kalsadahan, sir? Ito mga riders. Usually yun sa mga stoplight, Nag-uunahan. Pag doon na Hindi nagbibigayan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin, sir. Sana maintindihan po natin yung mga proper skills na ating dapat i-apply pag nagmamotor po tayo. Guys, very important din is the SIPDE, Search, Identify, Predict, Decide, and Execute. Pag nagmamotor po tayo, kailangan nyo i-apply po yung mga to para ma-lessen po yung mga potential danger po na experience po natin sa kalsada. And syempre,
hazard prediction is napaka-importante. It develops the sensitivity to unsafe condition, hazardous situation, and improving the ability to better recognize sa mga potential danger on the road. Wag po natin kakalimutan po yan. And then, the goal of the hazard prediction is to prevent the possible collision on the road. Wag po natin kakalimutan na mag-predict ng mga danger pag Sweet kay Noah ba? Kaya ito po yung mga example, guys. Si Roy, Danger po, si apparent Stephen ba danger. kayo? Nasa harap na po Sweet. yung mga Si Stephen o danger. si Roy? Ano po yung mga pwede nyo gawin? Next, meron tayong tinatawag na latent danger or yung hazard na hindi mo kita directly in front of you o tinatawag po na blind spot. Thank you so much. And number 3 is created by next action. Hindi nyo alam kung ano yung susunod na action niya. Napakadelikado po na pag nasa asada, di ba po? At eto pa po, guys, bukod sa binanggit ko na main type, meron pa po road environment, danger, lubak, severe pothole, at yung pinaka-malala po is danger created by driver's emotion. May nagmumotor ba dito, heartbroken? Isa po yun, mga sir. Okay. So, just to share with you the last portion of this slide, ano po ba yung mga danger dito sa video na nakikita niyo? So, bright, too bright, masyadong directly sa harap mo, no? yung sobrang tingkat ng kulay. So, yan po ay meron din po potential hazard sa atin. So, yung video pinakita ko po is a near-miss incident, no? Muntik na. Pero na-prevent po niya by controlling the speed of the motorcycle. Na-predict niya yung mga pwedeng mangyari. Okay? So, remember guys, value of life. No? Pag nagmumotor tayo, bakit tayo importante may road safety education, awareness, because of the value of life. So, that's it. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po sa pakikinig. Alex Gregorio po from the Safety Driving Center. Thank you, Sir Alex Gregorio. At this point, Underwriters Talk Mindanao would like to thank the following partners: Free Fund, Galim Hub and Helmets, Graphics One Digital Marketing Corporation, Imprint Customs, Motor Hub Motorcycle Tires, Motor